Johanna's POV. Hindi ako makakapayag na dalhin mo ng aking apo pabalik sa bundok na yon. Mariin natutol na matanda na sabihin ni Ram 2 linggo lamang sila sa villa at muling babalik sa probinsya. Tagaroon ako, Senyor Serafin, at si Joanna ay aking asawa. Natural lamang na isasama ko siyang pauwi. Formal nitong tugon. Naroon ang aking trabaho. Tinulak ng Don ang pinggan palayo dito at tumiim ang mukha. Nalimutan kong itanong sa iyo, Ram, kung anong trabaho mo sa probinsya. Isa ako mangingisda, Senyor Serafin. Formal nitong sagot. Mangingisda o mga tumatanda sa upuan? Isa kang mangingisda, dadalhin mong aking apo pabalik sa probinsya upang manatili sa tabing dagat? Isa yung marangal na trabaho, Lolo. Pagtatanggol niya sa binata. And all my life, I've lived near the sea. Tamang inyong apo, Senyor. Sambit naman ni Conchita at bagyang dinaanan ng tingin si Julio na tahimik kumakain. Shut up, you two! Hiyaw ni Don Serafin na ang mga matay na natiling nakatitig kay Ram. Iwan mo ang pangingisda, Ram. Manatili ka rito at pamamahalaan mong buong farm. Dito kayo maninirahan sa buong villa. Senyor, no. Let me finish. Putol nito sa sasabihin ni Ram. Hindi ba't piniliwanag ko sa iyo ng aking apo ang tungkol sa villa na to? Gusto niya sa kanya ko ito ipamana at dahil kaisa-isa ko siyang apo, natural na mapapasa kanya ang bahay na to na tinirahan na ng aking mga ninuno sa maraming henerasyon. At dahil taglay mo ang pangalang De Vere, bigyan ninyo ko ng maraming apong lalaki at pinanginin niyo ang bahay na ito. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ng kanyang lolo. Dinampot ang baso ng tubig at uminom. Kinakabahan siya sa nagiging takbo ng usapan ng dalawa. Personally, Senyor, banayad na tugon ni Ram. Di ko na naising manatili dito. Nasa probinsyang aking trabaho at doon ako nagkaisip at lumaki. Tinatanggihan mo ang karangyang inaalok ko sa'yo para lang balikan ang karagatan? Totoo, nagagalit na ang lolo niya at kinakabahan sa Joanna. May hinala siyang iniisip ng abuelo na nauulit ang kwento ng mga magulang niya sa kanila ni Ram. Ipagkakait mo sa aking mga apo sa tuhod ang mga karapatan nila sa villa na ito, tulad din ng ginawa ng mga magulang ni Joanna. Ipagpaumanin ninyo, Senyor Serafin. Magalang ang sabi ni Ram. Di ako nakahandang pag-usapan ng mga bagay na yan. Bagong kasal pa lang kami ni Joanna. Nilingon siya nito at masuyo siya nitong hinitian. Sa kasalukuyan nasa honeymoon stage kami at di pa magkapuwang ang mga seryosong bagay. Parehim siyang napangiti. Bagaman gusto niyang pamulahan sa sinasabi ni Ram, hindi niya mapigilang hindi hangain ito. Clever, very clever. Lolo, malambing niyang sabi at tinawakan sa balikat ng abuelo. Tama si Ram, huwag muna natin pag-usapan ng tungkol dyan. We're newlyweds. I guess you're right. Sambit na matanda at nag-relax sa upuan. Pagkatapos ng hapunan, ilabas mo na puring. Wika nito sa matandang katulong na nasa isang sulok ng dining room. Ang mamahaling alak. Let's drink to your health and happiness, Ram. Joanna? Nakangiti siya at hindi sinasadyang napaangat ang tingin niya kay Conchita. Nakita niyang kay Ram ito nakatitig. Isang mapang-akit ng ngiti ang naglaro sa labi nito. Kwentuhan mo nga ako, Ram, tungkol sa buhay ng isang mangingisda. Pabulong nitong sabi sa malambing na tinig. Sa nakikita ko, mas akmang sabing isa kang executive kaysa mandaragat. Sir, Conchita? Tinulak ni Joanna palayo ang pinggan niya. Nawalan siya ng gana na magpatuloy sa pagkain at nang magangat siya ng mata nakita niya sa kanya nakatitig si Julio. Sa mga labi nito'y naroon ang isang ngiti. Pagkatapos ng hapunan, lumipat kami sa dining room patungo sa family room. They all exchanged a few drinks and small talks. Nakita ni Joanna ang ekstrang atensyon na binibigay ni Ram kay Conchita na sadyang gumagawa ng usapang kasangkot ito. Apo, ang kanyang lolo. Nakangiti ito sa kanya habang nanunukso ang mga mata. Huwag mong pagsilosan si Conchita. Likas lang siyang malambing sa lahat kahit sa akin at kay Julio. Napasinghap siya sa sinabi ng abuelo. Gusto niyang mapahiya at bago pa man niya maisip ang tamang sasabihin, muli itong nagsalita. Ipinihanda ko na kay Puring ang kwarto ninyong apo. Yun ang inyong magiging silid na mag-asawa. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito at bago niya may pagkaanalo ang sarili, nasa tabi na niya si Ram at mabilis siyang inakbayan nito. Ang pisil na ginawa nito sa balikat niya ay isang babala. Maaga pa pero pagod kaming pareho ni Joanna sa biyahe, Senyor. So I guess we have to turn ourselves on. Nilingon nito sina Julio at Conchita. See you tomorrow. Sa kabilang banda, we couldn't share this room.
Protesta niya nang nasa silid na sila. Yon ang silid sa ikatlong palapag, nag-iisa at pinakamalaki sa lahat. Ang labas ng silid ay balkonahe. Nang dumating siya sa villa ay minungkahi niya sa lolo niya na palagyan niyo ng banyo at siya namang ginawa ni Don. Nakibit balikat lamang si Ram at isa-isang tinanggal ang kasuotan sa harapan niya. Nang ang pantalon na lang ang natitira, binuksan nito ang lumang aparador. Nakasalansan doon ang iilan nilang gamit. Kinuha ni Ram ang isa nitong shorts at pagkatapos ay tumuloy sa banyo. Narinig niyang lagaslas ng tubig. Yakap ang sarili, paruot parito siya sa silid. Hindi niya na isama sa plano niya na ang mag-asawa ay natural na magkasama sa isang silid. Nagulat pa siya nang bumukas ang pinto at lumabas si Ram. Suot na nito ang puting boxer shorts. "Your turn," sabi nito at kaswal na nagtungo sa kama at naupo sa gilid noon. Naghanda sa pagtulog. "We can't share that bed," protesta niya. "Hindi sa kasama sa plano at usapan natin na magkasama tayo sa isang silid. Ikaw ang nagplano nito, hindi ba?" Wika nito at hinawi ang nakapaibabaw ng kumot at pumailalim doon. Nahiga habang iniunan ang dalawang braso. "Binabayaran mo ko para magpanggap tayo mag-asawa sa lolo mo. At natural magkasama tayo sa isang silid dahil nga mag-asawa tayo." Anito sa kanya. Nilinga niya ang buong silid. It was an old room. Everything in it was old pieces of furniture. "You don't expect me to sleep in that old bench, Joanna?" Wika nito na tila nahuhulaan ang iniisip niya. "Pagod ako sa maghapong pagmamaneho. Kung ano man ang plano mo, bahala ka. Pero kailangan kong ilatag ang katawan ko sa komportabling higaan at matulog." "I am paying you to do a job," ang nila rito. "You can, at least, bilang empleyado ko, na ipaubay sa akin ng kama at sa lapag ka matulog. Napakalinis naman ang sahig kung tutuusin." Umangat ang kilay ni Ram. "Joanna, darling, uulitin ko ang sinabi mo sa akin nung nasa puerto tayo. Magsisimula sa araw na to ang buhay mo bilang milyonaryo. Wala akong alam na milyonaryong natutulog sa matigas na sahig." Umangat ang katawan nito sa kama at sinilip ang sahig. "Gaano man iyon, kalinis?" Nakakalokong sabi nito. Wala sa loob na lumapit siya rito. Nakapamewang naniyuko ito. "No, I have no wish of sharing this bed with you. You can sleep on the floor. O di kaya sa sitting room. Mahaba ang naroong sofa." "And if I don't?" Hamon nito. Parang batang lumipat ang kamay niya sa braso nito upang hilahin to pababa ng kama. Subalit hindi niya ito natinag at sa halip umangat ang kamay ni Ram. Dumako sa bewang niya at siya ang hinilan nito pahiga. Napasigaw siya. Subalit mabilis na natakpan nito ang bibig niya. She tried to struggle free. "Tumigil ka," saway nito. "Ano sa palagay mong iisipin nila kung narinig nilang sigaw mo?" Mahinang tanong nito. Inches away from her. Ang paghinga nito ay nagpapaypay sa kanyang mukha habang katawan nito ay nakaipit sa kanya. Sa kabila ng lahat, may kung anong magandang kilabot siyang nararamdaman. Nang tumigil siya sa pagpalag unti-unti, inalis ni Ram ang kamay nito sa bibig niya. "You bastard!" sigaw niya dito. "Kahit kailan talaga mahilig ka. Palibhasa!" Napatigil siya sa pagsasalita. What she saw in his face, the silence, the childish insults, hovering in her lips. Hindi itong casual fisherman na nais kumita ng konting salapi. Yan ang tiyak niya. At ngayon niya natanton ang pagtatagumpay ng plano niya na kasalalay kay Ram. "Pinaliwanag ko sa'yo na strictly business ng kasunduang to." Aniya sa kawalan na masasabi. "So you did." Seryoso nitong sagot. "Pero lumabis ang pagtitiwala mo, Joanna." "Anong ibig mong sabihin?" "Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Katulad ngayon, hindi maaaring hindi tayo magkasama sa isang silid at isang higaan sa sunod na 2 linggo. Hindi ko gustong paniwalaan na hindi mo napagandaan ito. At di ko akalaing napakawalang mawang mo para maging bulag sa sarili mong mga atraksyon." Napabuntong hininga siya. I hate to admit it, pero totoong hindi pumasok sa isipan niya na maaari silang magkasama sa isang silid sa loob ng 2 linggo. Binalik niya ang mga mata dito. "At gusto mo namang samantalhin ng pagkakataon by trying to make me a pastime?" Lumayo ito sa kanya at inukupa ang kabilang dulo ng malaking kama. "Oh, I'd love to," sang-ayon nito. "Pero may tamang panahon para dyan. Pansamantala, get yourself ready to bed. You've trusted me this far, ituloy mo na." Matabang nitong sabi. Wala pa ako natatandaang namilit ako ng babae sa buong buhay ko. Pagkasabi niyon ay humilata na to sa kama at sa wari na ay nakahanda na sa pagtulog. He murmured in his pillow, "Hindi ngayong gabi, Joanna."
Inaantok na ako para pag-isipan ng sleeping arrangement natin and too tired to sleep in an uncomfortable wooden bench. Di na siya nakipag-argumento. Tinitigan lang niya ang likod nito bago dahan-dahang tumayo at nagtungo sa banyo. Bigla siya nakadama ng kalituhan. Sinong lalaking to? Nagkamali siya ng pagdadala dito sa villa? Sa kabilang banda. Di niya alam kung paano siya nakatulog na katabi si Ram, but she did sleep. Somewhere in the night, nagising siya sa paglapat ng pinto. Sleepily, bumaling siya sa kabilang gilid ng kama. Wala si Ram, pero nababanaagan niyang bukas ang ilaw sa banyo. She went back to sleep. Mataas ng araw nang magising muli siya. Wala na sa tabi niya si Ram. Naratili siyang nakahiga at nakatitig sa bahagi ng hinigaan ni Ram. Her hand moved to his pillow, touched it softly. Gusto niyang kunin ang unan at dalhin yon para hagpusin. Subalit pinigil niya ang sarili. Nitong nakalipas na ilang araw, wala na sawi siyang pinaggagawa niya. Marahang katok ang narinig niya mula sa pinto. Come in, anyaya niya. Alam niya si Aling Puring iyon. Sa tuwing nasa villa siya, dinadalan siya nito ng kape sa umaga bago siya bumaba sa dining room. Subalit kumunot ang noon niya na makitang si Conchita ang may dala ng tray ng kape. Bakit ikaw ang nagdala ng kape ko rito, Conchita? Nasaan si Manang Puring? Abala po sa kusina kaya ako na nag-alok na ihatid sa iyo to. Anito at nilapag ang tray sa mesang bilog na nasa isang bahagi ng silid. Maagang nagising si Ram. Nasaan ang asawa ko? Tanong niya at tumayo. Nasa labas, nag-iikot? Balik nito sa kanya. Nagsalin siya ng brewed coffee sa mug. Tingin ko sa asawa mo'y mangisda talaga. Patuloy ni Conchita at pinagmasdan siya. She frowned at her. Why should you think otherwise? Again, Conchita smiled at nakibit na mga balikat. Pero mukhang hindi sanay si Ram na pinagsisilbihan ng mga katulong. Naninibago ng paghandaan ng almusal ni Puring. Kaya lang, simpatikong mangisda ang asawa mo, Joanna. Nakatalikod siya sa babae at ang paghigop niya sana ng kape ay nahinto. Isip lang ba niya na binigyang diin ni Conchita ang salitang asawa? Itinuloy niya ang paghigop sa kape at pagkatapos ay hinarap ito. Nasa labas na rin ba siya na silid niya si Lolo? Tulog pa siya. Masyado na-excite sa nangyayari kahapon. Huwag kang mag-alala. Ginagawa kong lahat para sa kanya. Mukhang wala kang balak na iwan ng lolo, ano? Diretso ang titig na ibinigay ni Conchita sa kanya. Kailangan niya ako, Joanna. Wala ka pa rito, nagsisilbi na ako kay Senyor Serafin. At kapag umalis kayo, ay bumalik sa probinsya, katulad ng gustong mangyari ni Ram. Lalong kailangan ako na matanda. Paano mo natitiyak na babalik kami ng probinsya, tulad ng gustong mangyari ni Ram? Lalong kailangan ako na matanda. Makahulugang ngumiti ito. Sinabi ng asawa mo kagabi, hindi ba? At natitiyak kong hindi ang uri ni Ram ang kanyang manipulahin ng lolo mo, kung hindi man. Nagkibit siya ng balikat. At natitiyak kong hindi ang uri ni Ram ang may mahalagang dahilan na kailangan niyong umalis. Pagkasabi noon ay tumalikod na ito at lumabas ng silid. Ilang segundo nang wala si Conchita, iniisip pa niya ang huli nitong sinabi. Naghihinala ba ito? Pero imposible yon. She couldn't remember giving herself away since their arrival yesterday. Pero tama ito. Makalipas ang 2 linggo, aalis na sila ni Ram at babalik sa probinsya. Tapos na ang usapan nila, paano na? I will handle one problem at a time, she said worriedly. Pinangalahati ang laman ng mug at tumuloy sa banyo para maligo. Pagkatapos ng mag-ayos ay lumabas siya ng bahay. It was a beautiful morning. Ang mga damo basa pa na malamig na hamog at sadya niyang sinasagi ang mga paa sa damo at damhin ng lamig noon. Hanggang sa makarating siya sa duyan na nakatali sa isang sanga na malaking punong mangga, ang paborito niyang lugar. Naupo siya at sa manipis na cotton jeans naramdaman ang lamig ng duyang bakal. She half remembered the ecstasy na magsimula siyang mag-swing. At ngayon talagang maaabot niya na ang sangang hitik sa bunga. Mga maliliit na bunga ng mangga na marahil buwan pa nga abutin bago tuluyang pitasin. Sa gilid ng kanyang mata ay nakita niya si Ram na lumabas mula sa isang kamalig. A smile curved her lips. They shared a bed last night. Sa sulok ng isip niya naroon ang pag-aasam na sana hindi sila nagkukunwari lamang. Ngunit isiniksik niya yon sa likod ng kanyang isip. Wala siyang karapatang mag-isip ng ganun. Sa duyan niya ibinuhos ang buong kaisipan, swinging high, swinging low. Alam niyang pinanonood siya ni Ram. Ang lampas balikat niyang buhok ninilipad ng hangin habang tumataas bumababa ang duyan.
May pag-igik siyang narinig. Kumunot ang noong tiningala niya ang sanga ng punong mangga. Iniisip na mababali iyon, subalit malaki ang sanga at kahit pamarahil 3 duyan ang inilagay doon, kakayanin ng sanga. Gayunman, sinikap niyang pahintuin ang duyan. Subalit mabilis yun at masusugatan ang paa niya kung pipilitin niyang ihinto kaagad. There was a rending sound at pagkatapos ay ang pagkapatid ng lubid sa kabilang bahagi. Tumilapon siya sa damuhan, kasabay ng pagkarinig niya sa sigaw ni Ram. Sa mahabang sandali nanatili siyang hindi kumikilos sa kinabagsakan at narinig niya ang pagtakbo ni Ram sa kanyang direksyon. Sa isang kisap mata nakaluhod na to sa tabi niya. Hindi malaman kung paano siya hahawakan. Joanna, nasaktan ka ba? She felt his hands run over her limbs, firm, assured hands. Ang magaspang nakalo sa kamay nito'y tila gumagasgas sa balat niya. Only my pride, Ram, she said, smiling faintly. Di gusto ipakita ritong natatakot din siya kahit paano. Mabutit mahina-hina na ang duyan at sa makakapal na damo siya tumilapon. Nang makatiyak, masiyahan na wala na siyang malalang pinsala, maliban sa gasgas sa braso, tumayo si Ram at kasabay siyang hinila. Subalit ng akmang tatayo na siya'y bumigay ang isang tuhod niya, dahilan para mapakapit siya rito. Sa isang iglap, nakabilanggo siya sa matitipunong bisig ni Ram. Pinikit niya ang kanyang mga mata nang maamoy niya ang pabango nito na humalo sa natural nitong amoy. A potent mix na tila sumigid sa pandamdam niya. Agad siyang nagmulat ng mata. The lean, dark face was touching her hair and she could see the tiny lines at the corner of his eyes. Tinitigan niya ito. Nahahati ang atensyon sa pagitan ng sakit na nadarama niya sa kanyang paa at sa concern na nakikita niya sa mata ni Ram. Sorry kung nag-alala ka, bulong niya rito. Biglang nagbagong anyo nito at nawala ang pag-aalala. Nahalinhan niyo ng tila pagkainis. Natural, kung nasaktan kay mapipilitan tayong gumugol ng mas mahabang araw dito at ang lolo mo'y katutuwa ng labis yun, matabang nitong sabi. At iniisip pa man din niyang ang pag-aalala ni Ram ay para sa kanya. Huwag kang mag-alala, aniya na may halong inis. Ayoko rin namang magtagal tayo dito eh. Nag-aalala kung baka makahalata silang hindi tayo totoong mag-asawa, tumango ito. I see. At ano ang sasabihin mo sa iyong lolo? Oh, some unfinished business na kailangan mong ayusin. Narinig mo ba ang sinabi ni lolo kagabi? Ang regalo niya sa atin, round-trip ticket to Europe. Bakit hindi niya agad naisip yon? Here was the solution to her problem. Kunway mananatili tayo sa ibang bansa na mas matagal pa kaysa inaisahan. A month at least. No, let me finish. Tigil na rito ng akma itong magsasalita. Ako lang ang magtatagal sa ibang bansa. You can come back home soon if you want. Hindi malalaman ni lolo. After a month or 2, palalabasin kong may mabigat na bagay tayong hindi pinagkasunduan. So, nilahad niya ang 2 kamay. May dahilan kung bakit tayo maghihiwalay. Perfect, isn't it? Sarkastikong sabi nito. And I'm the perfect scapegoat in this charming little plot. Me, disappearing into thin air gaya ni Harry Houdini. Di niya maunawaan kung ba't may nahimigan siyang kapaitan sa tinig nito. Tinitigan niya to sa mata, sinikap basahin ang emosyong nakapaloob doon. But what she saw was anger, which she did not understand at all. You will have a free tour around the world. Kahit sa panaginip, hindi mo magagawa yun. May bahagi ng isip niyang nasasaktan sa ginagawa at sinasabi niya kay Ram. Nanghihinayang siyang ang lalaking to'y isang bayaran. In fact, hindi lang basta nanghihinayang, more deeper than that. Bigla siyang binitiwan ni Ram at kung hindi niya nabalanse ang sarili, baka natumba siya. Duda ko kung talagang alam mo kung saan hahantong ang pagkukunwaring ito, Joanna. Pero makikipaglaro ako pansamantala at pinaalalahanan kita. Baka hindi mangyari mga bagay-bagay ayon sa inaasahan mo. Hindi madaling patuloy na lokohin ng iyong lolo gayong nagkakilala na kami. Kinabahan siya roon. Hindi maibig sabihin ay pagtatapat mo sa lolo kung pinagkasunduan natin? Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Ram. Tulad ng sinabi ko, I will play your game for now. Pero hindi ko maipapangakong kaya kong konsentihin ang kalokohan mo, Joanna. Why? You're a spoiled brat. Walang iniisip ko niyang sarili. Her eyes widened and San defended stiffly. That's not true. Hindi mo ba nakikita ang katunayan ng mga sinabi ko sa'yo? Hindi ba't nagkakilala na kay ni Julio? May higit na mabuting paraan kaysa ginagawa mong to, Joanna, he said wearily. Then he looked at her. Tumaas ang kamay nito patungo sa mukha niya at sinuklay ng daliri ang buhok niya. Mula sa malayo ay isang masuyong gesture iyon.
Ayusin mong sarili mo at may nakatingin sa atin. Si Manang Puring. Tayo na't baka gising na ang lolo mo. Gusto niyang magalit dito pero hinayaan niyang alalayan siya nito pabalik sa bahay dahil bukod sa nakatingin si Manang Puring ay totoong nasakta ng paa niya. Sa kabilang banda, hindi sumabay sa almusal si Don Serafin at nagpahatid na lang to ng pagkain sa silid nito. At di rin niya matiyak kung kailan nagsimulang makasalo sila sa pagkainan si Conchita. Di madali para sa kanyang kasalo ito at di rin niya alam kung saan to kumuha ng otoridad na maupo sa kabilang dulo ng mesa. Prim and proper ang dating, tila Donya. Si Julio naman pasulyap-sulyap lang habang tahimik na kumakain. Maaga kang nagising, Ram? Ani Conchita, looking up at him under her lashes. Sanay akong pumalaot sa dagat nang hindi pa sumisikat ang araw, Conchita. Wika nito smiling at her. Sa loob ng kalipas mahabang panahon, hindi ko nasilayan ng dagat, Ram. Perhaps one of these days, maaari mo akong anyayahan sa inyo. Wika pa ni Conchita at nagtaas ng paningin sa kanya na para bang ngayon lang nito naalala ang presensya niya. Of course, kung papayag si Joanna na makapagbakasyon ako sa probinsya at wala namang dahilan para hindi siya pumayag, ani Ram. Bahagya siyang nilingon. At kinasingkit ng mga mata niya dahil sa inis. Ilang taon ka na nagtatrabaho rito, Conchita? Pinasalubong ng babae ang kanyang pilikmata na magtama ang mga mata nila. Almost 4 years. Narito na ako ng kupkupe ni Senyor Serafin si Joanna. I see. So totally unexpected ang pagdating ni Joanna para maging mistress ng villa? Tanong pa ni Ram dito. Naparunok ang nurse. Sandaling sinulyapan si Julio bago sumagot. Hindi naman. Of course, karapatan niya yon bilang apo ni Senyor Serafin. Sa loob ng 19 na taon, hindi inaasahan ng Don na makakasama pa niya ang sinumang miyembro ng pamilya niya na inabando na siya. Magre-react na sana sa Joanna pero may babala ng mga mata ni Ram. Nagpupuyos niyang binalingan ng pagkain, subalit hindi naman maaaring itanggi ng senyor ang kanyang apo. Patuloy ni Conchita. Pero nag-iba ang sitwasyon ngayon nag-asawa na siya. Joanna could swear na binigyan ito ng emphasis ang salitang nag-asawa. Meaning, tanong ni Ram. Hindi na maaasahan pa ng senyor na mananatili si Joanna rito, I mean, kayo. Tabango-tango si Ram. At handa kang maging mistress ng villa sa aming pag-alis. Yun ba ang ibig mong sabihin? Ani pa nito. Handa ako manatili dito hanggang kailangan ako ng aking pasyente. Maingat itong tugon at sumulyap kay Julio na tila walang pake sa takbo ng usapan. Mabilis na lumipas sa mga araw and already, Ram had become part of the familiar background. Tila buong pusong tinanggap ng lolo ang pag-aasawa niya, which was rather odd ayon sa pagkakakilala niya sa ugali nito. She hated the idea na ganun kabilis na huli ni Ram ang loob nito. Kung sa bagay, hindi rin niya masisisi ang matanda. Kahit siya magaan ang loob dito. He could be exceptionally charming and nice kung gugustuhin ito. Isang araw, niyaya niya tong libutin ng malaking lupain sa paligid ng villa, sakay ng 4-wheel drive pickup ng lolo niya. Pinakita niya rito ang napabayaan ng dating taniman ng mais at iba pang crops. Gayon din ang nakatiwangwang na lupaing dating pinapastulan ng mga baka. Hindi na kaya ni lolo na asikasuhin pa ang lahat ng to. Aniya. Matanda na siya at mahina. Ang panahon niya hanggang sa pag-aasikaso na lamang ng palaisdaan ang lahat ng to. Nilahad niya ang 2 kamay at inikot ng tingin ang kapaligiran. Ay akin, dahil ako ang tagapagmana ni lolo. Hihimukin ko si lolo na pagkagastahan ng tiwangwang na lupang to. Magiging productive ng muli ang bahaging to ng lupa and I will be the new master. Then I will be happy and complete at yun lang naman ang dapat. Tumingin si Ram sa kanya. You really are a spoiled brat. Komento nito, bagamat nasa makisig na mukha ang di pagsang-ayon. Tiningala niya ito. Talaga bang sa tingin mo isa akong spoiled, Ram? Mahalaga ba kung anong iniisip ko sa'yo? Yes, I think so. His dark eyebrows rose in surprise. Out of character? He replied with a slight drawl. Señorita Joanna de Vera cares little for any man. Laro na sa isang pobreng estranghero na binabayaran para sa kanyang convenience. Ikaw, pobre? Umangat ang kilay niya. No, I don't think so. Gusto ko magduda kung tama nga ba ang pagkakakilala ko sa'yo. My darling Joanna, hindi mo ko kilala. Ngumisi ito na nakakainis na panunuya. Tumingala siya at tinignan ito. Isa ka nga bang ampon?
Tumango si Ram and there was a hint of provocation in his suddenly lazy eyes. Cinderella's counterpart. Wika nito habang nakangisi. Pero hindi katulad ni Cinderella, ang umampon sa akin ay masalapi. A rich and eccentric old woman. Mabilis nang kinontra yon. No, I don't believe you. You are making that up. So okay, sa lahat na mangingisda ay ikaw ang articulate. Sabi mo nga dahil nakapag-aral ka. Pinag-aral ka ng umampon sa'yo at mahusay kang magdala ng gamit. I give you that. But many people are, kahit mahirap. Pero kung mayaman ang umampon sa'yo, mayaman ka na rin. But you are not. Tinanggap mo ang trabahong to dahil sa malaking ibinayad ko sa'yo. Tumawa na si Ram sa kanya. It echoed around the field. At gusto na mamangha ni Joanna sa atraksyon nito. You're very inconsistent. Kanina gusto mong pagdudahan na isa akong ordinaryong mangingisda. Ngayon naman naniniwala ka na mahirap ako. Alin ba talaga doon? Buwaba ang tingin niya sa kamay nito at kinuha ang mga yon bago sinuri ang palad nito. Look at your hands, puro kalyo. Kung di lang dahil dyan talagang iisipin kong mayaman ka nga. You really want to think the worst of me, Joanna. Hindi mo ba naisip na maraming dahilan para magkakalyo ang kamay ng isang tao? Tumaas ang kilay niya. Sure, hard manual labor. Mahirap ang kilay ng lambat at ng lubid ba? Muling tumawa si Ram, his dark eyes twinkling. Poor little rich girl, marami ka pang dapat matutunan sa buhay na ito dahil bagaman hindi mo dinanas sa mga magulang mo ang luhang pinagkaloob sa iyo ng iyong lolo sa nakalipas sa taon. You were pampered by them. Huwag mo kong pagtatawanan. Napipikon niyang reklamo. It is disrespectful para sa isang temporary employee to laugh at his employer. Pagkatapos ng contract na ito, then you can laugh to your heart's content. By then, you would be 200,000 richer. Malaking dahilan para magtawa. Nakangisi lang si Ram at pinagmamasdan siya na tila siya isang kaaliw-aliw na bata. Napabuntong hininga siya at saka muling nilingon ito. What do you think of Julio? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Ram at napalitan niyon ng pagkakunot noo. Anong ibig mong sabihin? Anito. Nagkibit siya ng balikat. Lumakad patungo sa ilalim ng punong akasya at naupo sa dumuhan, niyakap ang binti. Sumunod si Ram sa mabagal at patamad na mga hakbang. Minsan iniisip ko kung saan nga ba hahantong ang pagkukunwaring ito. Muli siyang nagkibit at napabuntong hininga, tinanaw ang kaparangan. So, okay. After a couple of months, masasabi ko kay Lolo na naghiwalay tayo. Pero hindi yun ang katapusan ng problema ko. My grandfather wouldn't stop unless I remarry and give him his great-grandchildren. I was just thinking that he might marry me off to Julio para lang magkaapo. Nangunot ang noo ni Ram. And she sighed again. I don't know, at least he's good-looking. At iniisip pong pakasal sa kanya matapos mong sabihin sa lolo mong maghihiwalay tayo? The savagery in his voice surprised her. Tumingala siya rito at may nakita siyang galit sa mga mata nito. Kung sa ibang pagkakataon iisipin niya nagsiselos ito, but that was far-fetched. I cannot allow Conchita to inherit the villa, she said vehemently. All my childhood days, walang ginawa si Mama kundi ikwento sa akin ang kasaysayan ng kanyang angkan. Joanna, putol niya sa sasabihin nito. Mali ka kung sa tingin mo, makasarili at sakay makoram. Depensa niya sa sarili. Alam ko kailangan ni Lolo na makakasama sa panahon ng katandaan. Sa huling mga taon ng buhay niya, I know I cannot give him that, pero hindi ko gusto si Conchita. It's simply pure dislike and nothing else. Kung ibang tao lang, nahanginig ang boses niya. Baka sakali. Huwag kang parang bata, Joanna. Sa ginagawa mo sa sarili mong pinahihirapan mo. Sa palagay ko, higit na kilala si Conchita ng lolo mo kaysa sayo. At mas mahabang panahon na pinagsama nila kaysa sayo. Mahinahong sabi nito. If your grandfather wants to marry her, let him be. Your grandfather's not stupid to give away your inheritance. Sana totoo na lang na mag-asawa tayo. Bigla niyang sambit kay Ram. Kapag kuha natigilan sandali sabay napatingala dito, kumislap ang mata niya sa ideya na bigla niyang naisip. Bakit nga ba hindi? She said thoughtfully. Wala kang asawa at wala ka ring girlfriend. Bakit hindi tayo magpakasal ng totoo, Ram?